kwentong ating matutunghayan ngayon ay base sa misteryoso at hindi pangkaraniwang pagkamatay ng isang lalaking nagngangalang Chris McCandless. Ito ay kwento ng isang binatang tinalikuran ng magarang pamumuhay sa syudad upang makipagsapalaran sa masukal na kagubatan ng Alaska. Tinawag niya ang kanyang sarili na Alex Supertramp at ang kanyang buhay ay naitampok din sa isang best-selling book at maging sa pelikula. Pero bago tayo magpatuloy mga katsukaran, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko ay pindutin nyo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento natin. At para sa inyong mga reaksyon at pagpuna, kung meron man akong mga mali sa mga maliliit na detalye ng ating kwento, please comment down below. Okay, balik na tayo sa kwento ni McCandless mga katsukaran. Si McCandless ay isang top and athlete student ng Emory University noong 1992. Siya ay nagpasyang ibigay ang kanyang savings sa charity bago siya maglakbay patungo sa masukal na kagubatan ng Alaska na siya lang mag-isa. Makalipas ang ilang buwan, natagpuan siyang patay. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw ang nangyari sa kanyang pagkamatay. Ganun pa man, batay ito sa totoong pangyayari noong September 6, 1992. May isang mangangaso ang nakakita sa isang luma at nangangalawang na bus sa labas lamang ng Denali National Park, isang kilalang landmark. Ang bus ay nagsilbing hintuan para sa mga manlalakbay, mga trapper at mga ngaso sa loob ng maraming taon. Ang hindi pangkaraniwan ay may note na nakadikit sa pintuan nito at nakasulat. Ito ang eksaktong nakasulat sa note mga katsukaran. Ito ay nakasulat sa lengguaheng Ingles. Ang sabi ay, "Attention possible visitors SOS, I need your help. I am injured, near death and too weak to hike out of here. I'm all alone. This is no joke. In the name of God, please remain to save me. I am out collecting berries close by and shall return this evening. Thank you." Ang mensaheng yun ni McCandless ay nagbigay ng kilabot at sari-saring emosyon sa publiko. Ayon sa kanyang mensahe ay humingi ito ng tulong at umaasang makakabalik pa ng buhay. Samantala, sa loob ng bus ay ang wala ng buhay na katawan ni Chris McCandless. 19 na araw ang nakalipas. Ang kanyang kamatayan ay isiniwalat ni John Crocker, author ng Into the Wild, kung saan makikita ang kanyang iniingatang diary na nagdedetalye ng kanyang mga pakikipagsapalaran. Ganun pa man, maraming bagay ang nananatiling misteryo, lalo na ang mga pangyayaring humantong sa kanyang kamatayan. Pinakikilala niya ang kanyang sarili bilang Alex. Tinatanggi niyang ipaalam ang kanyang apelyido. Isang nagngangalang Galien ang pinakausapan ni McCandless na dalhin siya sa Denali National Park dahil gusto niya mag-hike at manirahan doon ng ilang buwan. Sobrang nag-aalinlangan si Galien sa naging desisyon ni McCandless na manirahan doon, knowing na delikado ang lugar na yon. At isang bagay pa mga katsukaran, alam ni Galien na hindi handa si McCandless para mamundok. Sinabihan niya ito na bumili muna ng mga equipment sa Anchorage. Pero ito ay tumanggi at nanatiling matigas ang ulo. Sa pagkakaalala ni Galien, ang tanging dala lamang ni McCandless ay ang kanyang light backpack, isang bag ng bigas, isang Remington semi-automatic rifle, at isang pares ng Wellington boots na bigay niya. Wala itong dalang kompas at iniwan din ang kanyang relo at nag-iisang mapa na meron siya. Ibinaba siya ni Galien sa Stampede Trail, April 28, 1992. Inabot ni McCandless kay Galien ang kanyang kamera at nagpakuha ng litrato bago ito lumisan. Bagamat plano ni McCandless mga katsukaran na maglakbay patungo sa kanluran hanggang Bering Sea, sa kanyang paglalakbay huminto siya sa isang lumang bus. Marahil dahil mukhang maganda mag-camp doon. Ang asul na pintura ng bus ay unti-unti nang kumukupas at nangangalawang na rin ito. Halos sakupin na rin ang mga halaman ng buong bus. Gayunpaman masaya siya dahil meron siyang masisilungan na isang plywood at ito ay kanyang sinulat. Bilang mga naninirahan sa syudad mga katsukaran, ay para bang nai-imagine ko rin kung gaano kahirap ang dinanas ni McCandless na mag-isa sa kagubatan. Walang pool, walang telepono, walang mga alagang hayop, walang yosi. Pero isa siyang ekstremista, isang aesthetic voyager tumakas mula sa Atlanta. Wala nang balak bumalik. Dahil West is the best. Sa loob ng 16 na linggo, si Chris McCandless ay namuhay sa bus na ito. Ang kanyang pakikipagsapalaran ay puno ng kahirapan
Base sa kanyang diary, detalyado na siya ay nanghina dahil sa pag-snow. Kasama na rin na siya ay bigo na makahuli ng pagkain. Ganun pa man, sa kabila ng dinaranas niyang paghihirap ay pinanindigan niya ang kanyang bagong lifestyle. Nailigtas siya ng ilang panahon ng kanyang dalang bigas at ang araw-araw ng paghahanap ng mga halaman na nakakain. Ganun din ang kanyang paghahunt ng mga squirrels at gansa. Sa loob ng 2 buwan ay masasabing kinaya ni Chris McCandles ang buhay sa bundok. Si Chris McCandles, mga katsukaran, ay nagpasya na sanang bumalik sa city. Nakapak na siya sa kanyang kampo at sinimula na ang paglalakbay para bumalik sa bayan. Sa kasamaang palad, ang landas na dati niyang tinahak sa nagyayelong Teclanica River ay natunaw na. Sa halip na maliit na sapa, nakaharap siya ngayon sa tumataas na tubig na mayroong 75 talampakang lapad. Ito ay naging ilog na dinadaluyan ng nyebe. Ang hindi niya alam ay mayroong isang hand-operated tram na 1 milya lamang ang layo pababa para sana makatawid siya kung saan mayroong isang cabin doon na puno ng pagkain at supplies. Kung nakinig lamang siya kay Galian, mga katsukaran, ay paniguradong may kamalayan siya tungkol doon. Nawalan ng pag-asa si McCandles, mga katsukaran, kaya siya ay nagpasyang bumalik na lamang sa kanyang bus. Sa kanyang diary, sinulat niya ang mga katagang, "Rained in, river look impossible, lonely, scared." July 8, ang mga sulat sa journal ni McCandles ay nagsimulang umikli ng umikli. Bagamat patuloy siya sa pangangalap ng makakain, mas maraming calorie ang nasasayang niya kaysa sa nakakain niya sa 3 buwan. Sa kanyang huling mensahe sa kanyang journal na isinulat niya noong ika-107 araw ng kanyang pananatili sa bus, ang mga katagang, "Beautiful blueberries." Pagkatapos nun ay wala na siyang ibang isinulat sa kanyang journal sa mga sumunod na 6 na araw, maliban na lamang sa mga simpleng marka ng mga slash sa kalendaryo. 132 days mula nang huling makita si Chris McCandles, ang kanyang katawan ay isa na ngayong malamig at nabubulok na bangkay. Ayon sa isang mangangaso na kasamang nakatuklas ng mga labi ni McCandles, ay nabasa niya ang note sa labas kaya siya pumasok sa loob ng bus. Doon nga ay nakita niya ang isang sleeping bag na noon ay nakala niyang naglalaman ng mga nabubulok na pagkain. Nagulat siya nang tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na bangkay ni McCandles. Sa loob ng maraming dekada, mga katsukaran, ay pinagtatalunan pa rin ang naging sanhi ng pagkamatay ni McCandles. Marami at iba't iba ang mga opinyon ng mga tao tungkol dito. Maraming nagsasabi na siya ay nagutom lamang at wala nang kakayahang maghanap ng pagkain. Pero iba ang konklusyon ni John Crocker tungkol dito. Batay sa mga entry sa journal na nagdedetalye ng kanyang mga nakukuhang pagkain, naniniwala siyang maaaring nakakain si McCandles ng mga nakakalasong buto. Maaaring nakain niya ito bilang huling pamamaraan. Subalit ang kanyang katawan ay masyado nang mahina para malabanan ng lason. Isa pang mungkahi nila, si McCandles ay pinatay ng amag na nagpuproduce ng toxins. Pero walang tiyak na konklusyon. Isa pa sa nagpapalalim ng misteryo sa pagkamatay ni McCandles ay ang mga larawang kuha ng kanyang kamera. Ito ay parang time-lapse na mga kuha. Makikita ang pisikal na pagbabago ng pangangatawan ni McCandles sa bawat larawan ng kanyang mga kuha. Mababanaag mo rin sa kanyang mga mata na siya ay nangangailangan na talaga ng tulong. Nakakalungkot isipin, mga katsukaran, na siya ay hindi na nakabalik pa. Bagamat hati ang konklusyon ng publiko sa pagkamatay ng tinagurang Supertramp, ang mahalaga ay naniniwala ang pamilya nito na siya ay namatay ng masaya. Naniniwala sila na ang hinahanap ni Chris na kapanatagan ay natagpuan niya sa kagubatan. Ang kanyang kwento ay nagsilbing aral at inspirasyon sa maraming adventurist at manglalakbay sa buong mundo. Ang pakikipagsapalaran ng tinaguriang Supertramp ay nakatala na sa kasaysayan. So ayan, mga katsukaran, hanggang sa susunod muli. Kung meron kayong mga kwento na nais ibahagi, please comment down below. Maraming salamat. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.